So yun na nga, tapos na tayong mag Injap Tower Hotel, kumain, mag-almusal. Ay this time ang pupuntahan ho natin, itatarget ho natin yung pinaka gilid ng dagat ng Iloilo City. So hindi ko kasi nakita ang kanilang dagat, no, maliban doon sa Gulf area. Although dagat pa rin naman yun, pero iba yung yung dagat ba na yung buhangin tapos dagat. Kaso nga lang, paunahan ko na lang kayo, hindi ho natin yun makikita mamaya. Kumbaga ay dito sa video na to, kumbaga ang magiging setup lang ay puro lang tayo sakay ng taxi, puro lang ho tayo strolling sa city. So pero ang dito, ang maganda dito sa ating biyahe ay bagong lugar yung ating madadaanan, like Arevalo. Yun, nabanggit yan ni Kuya driver kanina na Arevalo. So ang Arevalo is dagat pala siya, no. Basta kung titingnan ho kasi natin sa mapa, ang Iloilo City is siya, no, nasa gilid talaga siya ng dagat, just like Davao City, Cagayan de Oro City, Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City. Actually buong Pilipinas, no, parang ang metro cities lang yata na hindi siya coastal ay ang Metro Angeles and Metro Baguio, tsaka Metro Dagupan. Kasi alam naman natin ang Pilipinas is archipelago area, diba? Yan ang ibig sabihin ng archipelago, yung napapalagiran ng tubig dagat, puro pulo-pulo or isla. So yan, bali Iloilo City is isa siya sa syudad na nasa gilid ng dagat. So yun ang aking curious, kasi sa Davao City siya, wala kaming, ang aming dagat ay hindi siya biniyayaan ng white sand na dagat, white sand, no, na seashores. Although meron naman kaming portion sa may Davao City na naging beach resort din niya, sikat na beach resort din nung araw, nung hindi pa polluted ang area. So yun, Punta Dumalag sa may Sigalid. So doon ho kami naliligo dati, parang tinatawag nating team building, gano'n, no? May mga outing sa company. So doon kami dati. Pero ngayon gusto na namin sasama na lang or Matic, kasi yung Punta Dumalag hindi na siya ganun ka safe paliguan. Okay, so itong ginawa ho natin dito sa time na to, nung naglagalag ho tayo nung Dinagyang Festival January 28, o basta to, puro ho tayo sakay ng taxi, kasi gusto ko talagang sa totoo lang ang ganda talaga ng isang syudad kapag maayos ang kalsada, maayos ang mga tulay. Alam niyo yun, yung mag-i-enjoy ka talaga mag-strolling. Ang ganda dito magbiyahe sa Iloilo City lagi. Yung gusto mong sumakay lagi, gusto mong mag-road trip. So far parang hindi pa ako naka-experience ng bumpy roads, mga rough roads, I don't know kung meron ba. So baka hindi ko lang na-chimpuhan. Pero yun it is what it is, no. So what you see is what you get. I mean what I see is what I get. Yun kumbaga nakuha ko sa video ko, maganda talaga. Tapos yun na, bali itong way ho natin from Injap in DSM ay sumakay ho tayo ng taxi. Papunta ho tayo nito sa may, di ko alam kung anong lugar, basta yung may lodging house na bagong lang siya, open. Actually dito ako natulog first day nung una kong punta sa Iloilo City last year, this November. Tapos dito namang Dinagyang, wala naman akong balak dito matulog sa lodge, kasi nga gusto ko talaga mag-hotel. Ang problema, lahat ng hotel, no, kahit pa yung Belmont Hotel, Richmond ba yun? Basta yung hotel sa Mandurriao, sa may Mega World. So comment down mga kagalang Iloilo dyan, mga Ilonggos. So ano ba tawag ng hotel yun? Richmond or Belmont? Anyway, so yun na nga, bali lahat fully booked, no. Kaya ang end up ko ay sa lodging house. Yung lodging house nga, isang na lang no, isang kwarto na lang yung nakuha natin ho dito. Like kinuha ko talaga siya for 2 days. So parang hotel na rin. Parang nabayaran ko yata siya parang 2,000 per 24 hours. So dumating ako ng alas 6 ng umaga from Cebu to Iloilo. Alas 6 yun ng umaga ng 27, tapos 28 naman ng hapon ako umalis, no. Kaya eto, kung nakikita ho ninyo, di ba, ang way natin is Arevalo. Di ba may dagat ang Arevalo. So yun ho yung target ho natin. Kumbaga binigay ko na lang sa driver ng taxi na wala ibang gustong puntahan kundi yung dalampasigan gilid ng dagat ng Iloilo City. Sabi niya Arevalo. So yun, so pero itong way na to hindi to papuntang Arevalo. I don't know kung ito ay Lapas or papuntang Haro. Basta malapit lang to sa may Injap.
Tapos ngayon, kukunin ho natin yung ating gamit at iiwanan ho natin sa may Travelers Lounge sa SM Mandurriao, Iloilo. Kasi sa time na to, Dinagyang Festival, napaka strict no ng policy or napaka strict ng rules and regulations sa security measure or security protocol ng Iloilo City. No backpack policy sa lugar. So ang galing no. Kumbaga public safety first muna talaga ang kanilang inuuna. Which is good yun, no? Support natin na yan kasi ayaw natin talaga na mayroong hindi magandang mangyari sa lalo sa kalagitnaan ng pag-celebrate no ng kapistahan at ng event. So okay yun no na no backpack policy. Kaya ang ginawa ho natin dito mga kagala ay iniwan ho natin yung ating bag sa lodge na ating tinuluyan habang tayo ay naglalagalag within the city, lalo doon sa may city proper kung saan pinaka main venue or starting point ng Dinagyang Festival. Tapos yun na nga, bali di ko alam kung ano to, Haro ba to or Lapas na area, basta lodging house. Ang ganda nitong lodging house ito mga gala kasi parang hotel rin talaga siya, hindi siya yung pipitsugin ba na hotel, I mean lodge siya. Kahit pa sabihin natin na siya ay bagong gawa lang, kaya kumbaga parang sabihin ninyo na paano kasi bagong gawa lang yan, no? Newly built or newly opened na lodging house, kaya ganun siya kaganda. Pero ang tinutukoy ko doon para talaga siyang hotel na rin ang kanyang datingan na ginawa lang siyang pang short time. Anyway, meron ho tayong hiwalay na video no sa lodging house na yun, na pwede kong sabihin sa lahat ng napuntahan kong mga lodging house short time category, lodging house category, yun na yata ang may pinakamaganda na kwarto. So ulitin ko, for today's video is pupunta ho tayo ng Arevalo, pero sa kadahilan ng gusto ko sana na itong pumunta sa dagat no, gilid ng dagat, like yung dagat tapos buhangin ganun no. Pero hindi natin yun magawa kasi nga private pala yung yung pinuntahan natin, private resort or parang restaurant tapos yung dagat na. So gusto ko yung gusto ko talaga yung lang, normal lang siya na dagat ba, like walang bayad or walang entrance or hindi mo kailangan mag-order or hindi mo kailangan dumaan sa private owned facility, parang ganun. Kaya yun, bali sakay lang tayo ng taxi dito. Okay, bali ang taxi sa Iloilo City just like Cebu, just like Davao, Manila, Baguio no, na standard lang din naman ang rates ho dito. Hindi naman talaga sila mahal. Kaya safe ho yung ating budget na. Tapos itong biyahe natin na to, marami tayong madadaan ng mga lugar na hindi natin nadaanan nung araw. Nung una nating punta nung 2023, November, last year. Yan lang, kibali marami pa tayong mga upcoming na mga vlogs din tungkol sa Iloilo. Yun na nga yung ating Molo Church. Tsaka yung ating yung lumang bahay, kaninong bahay ba yun? Basta lumang bahay siya ng Molo Church no, harap. Tapos parang na-vlog ko na yun dun sa loob. I don't know kung ginawan ko siya ng real time na review or parang hindi ko siya na-record kasi may mga tugtog no. Basta may mga tugtog kasi kailangan ko yung i-voice over na lang no, i-edit natin para sa copyright strikes. Pero yun na nga no, itong Iloilo City is isa siya sa may siya na yata no, pinaka magandang lugar na sarap iikot-ikutan, sarap talaga rito mag road trips, sarap mag strolling kasi ang ganda nga ng kanilang kalsada. Talagang marirelax yung mga mata, alam mo walang stress. Tama, tingnan mo, napakalapad ng kalang lane. 1, 2, 3, 4, 4 lanes no. Tapos separate yung lanes ng bicycle tsaka sidewalk. Ang ganda lang, sana all. Tapos yun, ang ganda pa, napaka-static pa no ng kailang designs. Ang ganda pa ng kailang center islands. Tapos ang ganda ng kailang yung gilid, may mga pabulaklak talaga, may mga pananim no. Talagang okay to sa beautification talaga si Iloilo City. And I know for sure na itong Iloilo City ay hindi lang Iloilo City, sa Iloilo province ang merong ganitong gandang view. Kasi meron akong napanood na vlog
na taga Bacolod City yun no. Sige, ano na natin si Ronix kung ano, Ronix ano yun, motovlog naman, taga Bacolod City ho siya. Wala siyang ibang ginawa kundi mag-iikot-ikot sa buong isla ng Davao Occidental and Negros Occidental and Negros Oriental. So wala siya ibang ginawa kundi mag-iikot-ikot sa ganong lugar. Pero one time napadpad siya sa mundo ng Iloilo, sa Iloilo Country. At maliban kay Ronix 24, marami din ako mga napapanood ng mga vlog about mga Pavia, about mga Garin. So minsan babalikan ko itong Iloilo City, Iloilo Province, Panay Island one of these days, no? Kasi gusto ko ring ma-experience yung ganong kagandang lugar. So maraming thank you sa Ronix 24 dahil sa nabigyan ako ulit ng rason, no, para mamasyal ulit or bumalik sa Iloilo City for the third time around. So tapos na pala tayo nito na magpuntang SM galing sa lodge, no. So kumbaga recap tayo, no, from Injap Tower to lodging house para kunin yung bag at iiwanan ho natin sa may SM Mandurriao Travelers Lounge. Kasi nga dinagang festival, napaka-strict ng protocols, bawal ang backpacks. Na kahit pasabihin nating tayo lang naman ay nagsustrolling lang sa napakagandang syudad ni Iloilo City, sa napakagandang main roads, highway, diversion road, napakagandang mga kalsada ho nila talaga, no? Kaya solid yung pagsustrolling, no, via taxi sa kailang syudad. So ito na nga, from here at SM Mandurriao, sinabihan na natin si mamang driver na punta tayo sa dagat, Arevalo. Pagtali sa Bayikon, Ugada, Port San Pedro. Ay hindi tato kalusot. So kung matutag lapos karon sa port, asa naman tamage? Sa lapos sa port. Di ba Lapos is ano district? Oh. Lapos district. City proper. City proper. O sige, sa dagat na tayo mo bilya. So there you go. Hindi tayo makapunta ng Lapos kasi may dagat doon sana, at hindi tayo makapuntang yung sa may, I don't know, basta Villa na lang, no? Sabi niya Villa Arevalo. So yun ang kanyang recommended na may dagat, seashore. So yun na, bali yan ang magiging way natin. Pero yun na nga, bali hindi ako bumaba sa may yung dapat niyang ihahatiran sa atin, no? Kasi nga doon pala ay parang restaurant yata yun, tapos dagat. So sabi ko ay hindi. So kumbaga parang yung expectation ko na dagat, tapos yan parang gilid ng dagat, yan pala ay establishment. Anyway, so yun lang na mga hagala for this video nga, ay gusto ko lang hong ipapakita ho sa inyo na kung gaano nga ba kaganda ang highway, kalsada ng Iloilo City. At kung kayo ay nanonood nito from different places sa Pilipinas, like kung saan man kayong rehiyon, Mapa, Luzon, Visayas o Mindanao, open ho yung comment section ho natin, no, para sabihin ho ninyo kung meron ba siyang similarity sa inyong lugar, sa inyong syudad, sa inyong probinsya, no, ang itong ating binavlog dito sa Iloilo City, Arevalo, Mandurriao, and the city proper of Iloilo. Kasi ako, kung tatanungin niyo ako kung meron ba siyang similarity sa Davao City, si Iloilo City, all I can see is parang linis lang, no? Linis lang ang medyo magkakahawig, pero hindi siya equivalent, ha? Like siguro mas malinis, no? Di hamak si Iloilo City kumpara kay Davao City. Sa Central Island, meron naman kaming Central Island sa Davao. Meron naman tayo sa Davao, di ba? Na Central Island din na kahit paano bino-beautify din siya. Pero pagdating sa settings, sa setup, tsaka sa estilo, no, ng paglalagay ng mga Central Islands, di hamak na mas focus, no, ang Iloilo City sa kanilang yun nga, beautification of the city, which is good yun, ha, maganda yun. That simply means na pag pinapaganda mo ang iyong tahanan, ibig sabihin nun, very welcoming ang iyong bahay, ang iyong tahanan, ang iyong syudad para sa mga tao, no? So both benefited, maging mga local and mga turista, mga dayo. No, hindi ko na alam pala tong lugar na to, kung ano to, yung mga dadaanan ho natin. Basta paikot-ikot lang, walang problema, kasi nga
hindi naman talaga din ganun, hindi naman talaga mahal ang taxi sa Iloilo City, just like Davao, just like Baguio, Cebu, and some other or some parts of the Philippines. So far, di pa naman ako nakasakay ng taxi talaga na ako'y dinugas, no? Ako'y, ay, meron na ba? Parang wala pa naman no, so far. Oh, wala pa. So, I thank God, no? Walang ganon. So, siguro, parang, siguro sa tingin nung driver siguro, nung sa Manila ako dati, nung di pa ako nagpa-vlog, no? Kahit di pa ako nagpa-vlog, kumbaga, parang, alam niya siguro sa the way ako magsalita, no? O paano ako makipag-usap sa kanya, or paano yung approach ko, no? So, yeah, parang, ano to? Parang, gipit na gipit to, halata. Parang ayaw niyang ma-scam. Kaya balak niya man akong iskamin, kaso nga lang alam niya na kahit piso ilalabang ko, no, hanggang patayan. Kaya parang nagdadalawang isip siya to the point na hindi na lang, no. Kaya chinarge na lang sa akin yung tama lang na pamasahe. So Iloilo people, paki-comment nga dyan kung itong party na to, anong lugar to dito. In fairness, ang ganda ng mga jeep nila dito, yung yung mga lowered ba na parang 3/4 patawag doon. Wala masyadong multicab. Meron ba? Parang wala, no? Wala nakitang multicab ho dito sa lugar. Ang ganda ng ng kailang jeep, lowered man siya pero siya, spacious sa loob. Which is maganda. I-compare natin sa yung mga multicabs. Kasi mas maluwag, mas maraming maisasakay. Tsaka napansin nyo ang kanilang jeep dito ay parang sa Davao din, no, yung talagang bukas, open, super ventilated. Ibig sabihin no, na hindi siya kagaya sa City of Manila na yung mga jeep ay nakarehas, no, para kang nasa sasakyan ng BGMP na ililipat ka sa ibang silda or sa ibang detention cell. Kasi yan na nga, alam naman natin ang Metro Manila, kamay nila na rampant na naman, no, ngayon ang pickpocketing, snatching sa lugar. Basta mula noon hanggang ngayon, ganoon pa rin ang setup ng jeep sa Kamaynilaan, no? Particular sa Tondo, sa Metro Manila, sa City of Manila, na yung kailang mga jeep ay naka-rehas talaga, no? Kumbaga, yun, no? Preparation or talagang sadya yun, designed para maiwasan, no, yung mga panghablot serye sa kanilang lugar. So, wala pa rin akong ka-ideya kung ano tong lugar na to dito na tinatahak ko natin, pero according ni mamang driver, ito siya ay malapit na sa Arevalo, Villa Arevalo. Pero hindi ko alam kung gaano pa kalayo yung dagat ho nito. Pero gano'n naman talaga, napakaganda kayang mag-travel, mag-adventure, no? Yun ang tatawag na adventure. O, yung hindi mo alam yung lugar, yung walang ka-ideya, basta yung walk by faith ka na lang, no? Kumbaga, punta ka na lang sa lugar kung saan ipinagkatiwala mo sa driver, no? Kung ano yung lugar. So ito yun siya, parang mayroon silang palengke. Yun, no? Arevalo, kita nyo ba yun? Location site, Arevalo Public Market. So ito yung sabi ni Kuya, ang driver, na malapit na ho tayo nito sa dagat, no? Gilid ng dagat sa may Arevalo nga, no? So yun lang, medyo masikip na yung daanan ho dito. Hindi na siya, parang na siya, no? Parang nagiging barangay road na to dito, or parang village. Si Wally. Diretso. So asa mo to paingon na highway? Yun, doon, sa likod natin. Diretso Tatoy. Tapos Tatoys? Ano yung Tatoy? Barangay Tatoy? Hindi. Kagaya dito. Municipality of Tatoy. So ito na yung barang pinupuntahan ng mga bisita. Oh. Okay. At ito na nga yung sabi ni Kuya na babaan ho natin para makita natin yung dagat, Arevalo. Pero sabi ko parang ayoko kasi restaurant pala siya. Gusto ko yung talagang buhangin. Kaya napagdesisyonan ko na ako nalang dumiretso nito sa may Port San Pedro. Port San Pedro ang ating pinaka dolo na ito na destination nitong taxi ride na to. At dahil nga sa si Kuyang driver ay tahimik, like hindi niya masyadong ramdam or hindi niya masyadong nakukuha yung aking gustong mangyari sa buhay. Like yan na nga, gusto kong parang hindi yata pansin na ako ay gustong makakita ng dagat. Kaya parang wala lang si Kuya, basta although tama naman si Kuya, binitbit niya ako sa may Arevalo. Yun na nga, yung Villa Arevalo na
yung restaurant na yon, tapos doon daw talaga bababa, tapos makikita ko na yung dagat. Sayang at hindi ko siya binabaan, no, sayang. Nagsisituloy ako, hindi sana sinunod ko talaga si mamang driver. Kumbaga sabi ko sige wag na lang, kasi ang akala ko talaga yung walang normal lang talaga siya ba na buhangin tapos yung dagat na, pero yun kasi establishment, no. So yun na lang, no, bale diretso tayo dito sa may Fort San Pedro at meron na tayo nagawang vlog. At mula doon sa may Villa Arevalo, kung saan tayo doon sana bababa, pero ako'y umayaw na lang. So madadaanan natin tong parang city proper ulit. Ano, tama ba? City proper din ba to, mga kagala? Let me know in the comment box. Yan. So anong lugar pa to dito? Basta dire-diretso lang tayo dito. Basta ang pinakadulo nito, pinaka-endpoint ho natin ating bababaan ay yung Pantalan, kung saan nakapag-vlog na rin ho tayo na nakita ko nga mayroong squatter area na napaka-organized. Ibig sabihin squatter area siya, Islam area na mostly talaga sa mga ganong sit-up, ang expected talaga natin ay makalat, madumi, no, mabaho. Pero itong napuntahan ho natin ay na squatter area sa may Pantalan, no, ng Iloilo City ay hindi ganon ang ating nakita. Which is kung madumi naman siya, wala naman problema, no, given yun, no. Kumbaga parang ano ba, hindi talaga siya may iwasan, no, na makalat. Pero in fairness dito sa Iloilo City, malinis. Kung napapansin pala ninyo, no, marami tayong nadadaan ng mga under construction, mga palengke pala yun, yung mga nakabakod na kulay blue na mga yero. Yan, welcome to Barangay Tanza, Timawa, Zone 2. So anong meron dito? So Barangay Tanza, Timawa, Zone 2. Siguro naman sa ginagawa kong to sa pag-iikot sa kahit paano maliit na porsyon pa lang ng kanilang buong kabuuang syudad ng Iloilo City, siguro masasabi ko nasa mga 1/4 na siguro, no, or nasa mga 1/8 to 1/4 yung aking napupuntahan. Ano sa tingin niyo mga hagalang mga taga Iloilo? Tama ba yung yung aking speculation, yung aking estimate na na-explore? Oo nga pala, itong lugar na to dito parang masikip na siya, no. Hindi na siya kagaya doon sa nadaanan natin sa Molo area, sa may mga Lapas, sa may Haro. So dito na area sa may Arevalo pa rin ba to dito? Parang ano na, no, masikip na siya, no, or part na to ng city proper. Although malapit na kasi to sa may Pantalan, palengke, city proper, kaya ganoon talaga, no, masikip. Tsaka parang ganoon naman talaga sa Pilipinas, kapag kung ano yung pinakaunang kalye na or pinakaunang distrito, doon nagsimula yung pinakaunang komersyo ng lugar, siyang pinaka masisikip, no, pagdating nung maging mas moderno, mas maging high-tech, or mas dadami na yung tao, mas magiging mas mayaman na yung syudad, yung isang lugar. Kaya ayun, nagkakasikipan na talaga. Wala ka na masyadong makikita dito, mga sidewalk, pero in fairness malinis pa rin. In fairness talagang nakakahanga, consistent, no, si Iloilo maging sa mga Islam area. So ito na yung sinasabi nilang city proper, Iloilo City, where the past is present. Yun pala yun. So maraming thank you dun sa nag-correct sa atin, no, na taga Iloilo. Kasi ang lagi kong sambit ay the place, or Iloilo City, the city where the old meets new. Pero ang pinaka-akma para talaga doon, pinaka-accurate is yung Iloilo City, where the past is still in the present. Ayan ba yun? Basta yung merong mga lumang European structures and establishments located sa city proper, and meron din silang bagong European modernized or modern structure or modern design na makikita sa may Mandurriao District, Iloilo City. Okay, so public market to ng city proper. Ayan, meron tayong nakikitang mga padjak, mga sikad-sikad, tapos mga bahay na nasa gilid na ng kalsada. So basically wala na tayong makikitang dito, yung Center Islands, wala na tayong nakikitang pa-sidewalk sa lugar. Kasi nga may mga nakaparada ng mga tricycle. Iba rin ang style ng tricycle dito, no, yung disenyo. Tapos siya, kumbaga common to, no, sa Davao City. Ano ba yung lugar namin dito na mayroong mga padjak? Boulevard area, no. So ang Boulevard area is yun yung pinaka-coastal area namin sa Davao. So yun ang common scenario talaga kapag malapit sa dagat, maraming mga padjak na yan, no. Kasi hindi naman kasi na madadaanan ng mga jeep,
at hindi na makakapasok ang mga taxi sa mga kabahayan malapit sa coastal area, no? Just for example, mga Boulevard, no? Quezon Boulevard area sa Davao City is more on mga kabahayan na siya. So ito na yung lugar nila, city proper, no? Bali papuntang Pantalan, papuntang Port San Pedro. Malapit na to sa kanilang gulpo kung saan pwede rin tumawid, no? Seaport papuntang Guimaras Island. Makikita ho natin talaga dito, no, yung pagiging lumang syudad ni Iloilo City. May mga old buildings pa talaga siya, like mga westernized design, European design ng mga gusali. Gaya na ito. Ano to? Eskwelahan ba to? College? University? Ayan, under construction yung kanilang mga palengke. So sa biyahe na to, marami ho tayong mga nadadaan ng mga lumang bahay, no? Mga old ancestral houses sa Iloilo City proper. Ang rason nga rin pala sa Cebu City, syempre Cebu City, isa rin siya sana, no? Parang pinaka-iconic din yan na lugar sa Pilipinas kasi sila lang naman ang pinaka-first ever city. I mean, first, pinaka-unang syudad sa Pilipinas. And naging capital din sila, no? Ng the first capital city in the Philippines is Cebu City. Pero wala nang masyadong makikitang mga old houses, mga artifacts. Maliban kay Magellan's Cross and Santo Niño Basilica. Pero kung dito sa Iloilo City kasi ang dami pang mga gusali, mga building, mga old houses, no, mga ancestral houses. Maging ang kanilang mga simbahan, no, ang dami. Molo Church, Haro Church. Ang dami nilang mga old churches ho talaga dito, like 100 plus years, mga kabahayan na mga maganda, no, mga luma. Talagang nakakatuwa, no. Gusto ko talaga makita ng mga ganyang bahay. Gaya na ito, you know. 'Di ba? Lakas pa makaluma. Sige lang, balik natin sa sunod nating balik sa Iloilo. Pupuntahan ko talaga 'tong mga bahay na 'to at papasukin natin kung pwede, no. Paano mo yan mga kagalang mga Ilonggo, sa mga taga Iloilo? Paano ba yan? I-guide nyo nga ako kung paano mapunta sa City Tourism Office ba ng Iloilo City. Tapos ako'y kukuha ng permit para mag-explore sa mga old houses. Kasi dito sa Davao, may mga old houses naman dito pero parang 1900s pa lang yun. Although luma na rin yun, pero iba talaga yung kagaya sa Iloilo na centuries, mga 200 years, 300 years old na mga kabahayan. So, paki-comment nga dyan kung paano. Kung pwede pa tayong makapunta sa City Tourism Office ng Iloilo para makakuha ng permit, no? Para makapag-explore, para makapag-vlog, no, sa mga historical and artifacts or historical houses in mga old churches, kung ano pa man, no, na pwede natin i-feature dito sa Iloilo City. Ang ganda talaga, nakaka-miss, nakakahanga. So yun, ang rason sa parang hindi ko pala nasabi yun, parang na-skip ko yun. So ang Cebu, ang rason bakit wala silang mga old houses and mga old structures, mga European old buildings like Iloilo, kasi napinsala dahil sa pandigmaang pandaigdigan, no? World War II. Just like City of Manila, yung Intramuros. Kumbaga napakaganda na sana ng Manila nung araw, pero dahil nga sa naganap na bakbakan laban sa mga Hapon at Amerikano, yan, sira, no, wasak ang Pilipinas. Napuruhan ang kabisira ng Manila, Cebu, at di ko alam kung ano pa, no, iba pang Bacolod yata, no, tama ba, Bacolod, no, naisama rin sila. Anyway, welcome ho, no, dito na tayo sa may Port San Pedro. Tapos syempre, yun na nga, bali na failure man tayong makaapak sa kanilang buhangin na nasa dagat, shorelines or seashore. So at least man lang ay nakapunta tayo dito sa kanilang Fort San Pedro na napakalinis, in fairness. Isn't it amazing? Coastal, gilid ng dagat. Maraming mga kabahayan, maraming tao, pero di ba? Cleanliness, no, is next to godliness talaga itong Iloilo City. Talagang siya, talagang consistent. Uy, asan yung tindahan na hinahanap natin na makabili tayong tubig?